Alright, mega love shout out. Good morning mga kakabsat. Ang inyong lingkod, Maestro Paul TV, nagbabalik mga kabsat. Ako, pag-usapan natin ito mga abogado ng mga garapata, mga DDS at saka mga allies ng Duterte, lalo na tong si Poganting si Bato de la Rosa mga kakabsat, no? So nalaman nga natin kahapon mga kabsat na talagang binasura ng Supreme Court ang kanilang TRO. Ay nako, napakalungkot na balita para sa mga garapata tulad ng mga abogado nila. So, shout out kay Yuki Sawaki, Kapsat Yuki Sawaki, shout out sa mga bagong pasok dyan, ha. Baka naman like and subscribe po tayo. Siyempre comment down lang kayo dyan para mabasa kayo ni Maestro at saka mga ibang kasama natin. Alright. Ito, Utragis mga Kapsat, nako po, ginawang kengkoy ng mga abogado ni ni Bato de la Rosa, ang batas mga kakabsat, no? Pilit nilang binabaluktot talaga. Ayaw ko ba? Mayroon bang parang tawag ba dito? Alam naman nila yung batas, no? Pero syempre, paliligayahin lang nila si Bato, pero hanggang kan lang. Pero ngayon, binasura na mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy! Mga abogado! Diyos ko, Lord Rudy! Ibang klase talaga mga kakabsat, no? Bato, asan ka na, ha? Wala kang TRO. Diyos ko, Lord Rudy. O siya, umpisa natin dito. Balikan natin ng konti yung kanilang... Ito. Wait lang. O, ito nga nangyari, di ba? Maalala nyo to? Maalala nyo to kahapon to. Tinapik natin kahapon po. Ang balitaktakan sa pagitan po ng One News anchor na si Ces Drilon. Pumotok sa social media ang balitaktakan sa pagitan po ng One News anchor na si Ces Drilon at si Attorney Jimmy. Nagkasagutan si Attorney, ewan ko kung may pinag-aralan at binabaluktot ang batas. Ngayon, pahiya siya. Bondok, tumatayong abogado ni Senator Bato de la Rosa. Ang ugat ng diskusyon, ang pag-iit ni Attorney Bondok na sa kanilang mga abogado na lamang i-serve yung warrant of arrest, anak ng kamote. Oo, ano yun? Sila yung akusado? serve ang arrest warrant ni Bato dahil ito raw ang nasa proseso. Pakinggan po natin. Wow, nasa proseso! Ha? Saan ka ba nag-aaral ng law school mo at yan ang proseso? Ay, Diyos ko po, Rudy. We are just waiting for the government authorities to serve us personal service. The government agencies, authorities to serve the warrant. Pero nasaan si Bato? Paano nila serve? Ito po tumakas na. Pinatakas pa ni Robin Hood. Service po nung warrant. And paano also we po await... kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? That is the purpose of the lawyers, ma'am. Wow, that's the purpose of the lawyer. Bakit sa'yo ibibigay? We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. Now, we're doing our best. Oh, don't ridicule us. GB Bondok, katangahan mo talaga. Oo, abogado ka nga. I'm not. You're saying you want the government to personally serve, but Yes. he ran away. To us. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. I-runaway talaga. Parang runaway bride lang ba? Says Drilon. And then, ano pong gagawin ninyo? Anong gagawin niyo pag binigay sa inyo yung warrant? I-produce nyo si Bato? Dapat ganon, i-produce si Bato, ibigay sa inyo yung warrant, tapos kayo ilalabas si Bato? Anak kayo ng kamote. Pag na-serve na sa inyo, Then we will follow accordingly. You will produce your client. Well, I can't assure that because I'm not... I cannot assure. Talagang wala. Bakit ibibigay sa inyo yung warrant? Bakit? May plano na naman kayo? Anak kayo ng kamote, oo. At Bato, but we will of course definitely serve the warrant on our client. Wow, kayo ang magsaserve ng warrant sa kliyente nyo. Ang galing! Napag-aralan nyo ba yan na ganyan? Ay, Diyos ko po, Rudy. Kasi po, ayaw nilang sundan yung sistema. Wow, hindi daw sinusunod yung sistema! Wow! Ang galing mo, Jimmy Bondok! Tragis ka! Okay, so... following the law that they are invoking. At yan ngayon ang tanong, pwede bang i-serve na lamang ang isang arrest warrant? Yan ang tanong, pwede bang i-serve na lang sa abogado ng pugante ang warrant of arrest? Sagot! Sa mga abogado ng akusado na at sila na lang ang bahala makipag-usap sa kanilang kliyente.
Ang gumagabay po sa pag-aresto sa mga akusado ay ang Rule 113 Rule 113 of arrest, no? Revised Rule of Criminal Procedures. ng Revised Rules of Criminal Procedure. Diyan po malinaw kung ano ang pag-aresto at paano ito ginagawa. Halimbawa, ang definisyon ng pag-aresto nasa Section 1, itong pag-take custody ng isang akusado para siya po ay mapanagot. So kailangan po personal na kunin ang kustodiya ng akusado. Sa Section 7 naman, nakalagay kung paano ginagawa ang pag-serve ng arrest warrant. Kailangan sabihin ng arresting officer sa akusado na mayroong warrant of arrest siya at ano ang dahilan nito. Pero may exemption po yan. Ako po, Kung anong isip biglang yan? tumakbo ang akusado bago pa man siya mabasahan ng warrant, na-waive na niya ang kanyang karapatan dyan. Pero ito pa, ayon din sa Section 7, hindi kailangang dala-dala ng arresting officer ang mismong warrant sa mga oras na yon. The officer need not have the warrant in his possession at the time of the arrest. Ayon po yan sa rule na ito. But after the arrest, if the accused so requires, the warrant shall be shown to him. Wala po sa Rules of Criminal Procedure ang anumang patakaran na pwedeng iserve sa abogado ang arrest warrant. Jimmy Bondoc, wala sa rules na ibibigay sa inyong mga abogadong bobo ang warrant of arrest ng puganting kliyente nyo. Mga kumag. Dahil ito nga ay paghuli dapat sa isang akusado. Kailan pwedeng pumasok yung akusado? Kailan bali pwedeng pumasok ang abogado? Ang abogado maaaring mag-coordinate o mag-arrange ng pag-surrender ng akusado. Yun ang gawin mo, Jimmy Bondoc. Ha? I-arrange mo na. O sige, may warrant. O sige, ito na. Bato, may warrant of arrest ka. Tara. Sumuko ka na. Ha? Iyan ang kan mo. Sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa proseso. Diyos ko, Lord Rudy. Ang bobobo talaga ng mga attorney ng mga abogado ng mga Duterte. At ni Bato de la Rosa. Bobo! O di kaya, maaari siyang bigyan ng tinatawag na informational copy ng nasabing arrest warrant. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating... Tragi, sunog na sunog dito si Jimmy Bondoc. Ha? Actually, meron pa isa papakita ko sa inyo. Sandali Ito isang bobo rin to. Meron pa dito, tika lang. Na-share ko ba 'yon? Meron ko Sinong attorney? May attorney nagkuan May attorney na Sandali. Wait na, di ko na. Share ko ba? Hindi yan. Itama lang natin kasi Teka. Anong pangalan nun? Si attorney Jimmy Bondoc. Teka lang. Serve the warrant to them. Wait lang Sana lumabas dito. That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his Wait lang. To my lawyer friend, is it true that lawyer can receive arrest warrant on behalf of their client and personally serve it to them? This was mentioned by Attorney Jimmy Bondoc during the interview with Ses Trilon. I am curious about it in the proper 21. Nako. Meron dito Jimmy Bondoc, let me be the one to receive the warrant. Can a lawyer really reserve the warrant in behalf of the accused person if we bend the law in favor of them, that what will be enforced of them? Arrest Jimmy Bondoc instead, because that was just a sole purpose of the arrest warrant, to arrest. To substitute lang si Jimmy until Senator Bato will apprehended. So mag-swap na lang raw sila. He even said na mismo na sila kabalo ng asa ng nature tripping ni Rolling Stone. But na to. Palusot ni Jimmy. we are his legal counsel. Isaya yata to. That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. You're earnest saying with you want no? the government to personally serve, but Yes. he ran You away. To us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Pwede Also, naman po. that is what you want, to serve it. Walang nangyari. Parehas lang. Teka lang. I just Ito wait ito. Kantahan mo na lang si Bato para makatulog ng pakinabang ka pa. Check your record. There are no public records of a singer turned lawyer Jimmy Bondoc winner a major case. Wala pa napapalanunan si Jimmy Bondoc?
Hala, there are no public records. Singer, lawyer, Jimmy Bondoc winning a major case. Wala ka pa palang I'd like to point out napapanalunan because he was as an active legislator since he passed to 2020. Ay, bago lang pala. 3 taon pa lang. 3 taon pa lang lawyer itong si Jimmy Bondoc. Philippine Bar. He has not established a traditional private law practice and his legal work has primarily involved with high-profile advisory. running in Meron yung kwan eh. Yung attorney, nabasa ko kanina, sabi niya, basta maalala ko na sinabi ni attorney, babae yun eh. Sabi niya, hindi trabaho ng, hindi kasama sa trabaho ng attorney na sa kanya i-serve yung warrant of arrest ng kanyang kliyente. It's not part of the job. Parang yun yung sinabi niya. Yung pinakapunto ng attorney yun. Pero kung That is the purpose of the punta tayo sa kabila naman. Sa kabilang panig naman tayo. Anak ng kamote talaga itong si Jimmy Bondoc. Oo. Shoutout sa babaw kapsa natin. Sir Leonardo Ansag. Enteng Batute. Shoutout. Mark Bon Jovi. Shoutout sa inyo, Mabsat. Okay. Ito. Nagsama-sama na naman talaga itong mga ito. Ito, nagsama yung dalawa. Pumutok sa social media A lot ang balitaktakan of, sa our pagitan po ng one supporters tanker have si Ces Dilon at si Attorney Jimmy Bondoc. Tumatay ang abogado ni Senator Bato de la Rosa. Ang ugat ng diskusyon, ang pag-iit ni Attorney Bondoc. Sandali Our supporters, Ito. a lot of our supporters Oh. have expressed Nagsama yung dalawang kumag. worry and concern Matawa-tawa lang kayo pero masama loob nyo kasi nabasura yung TRO nyo. Alak kayo ng kamote. Binasura yung TRO nyo. Masama loob nyo, no? Diyos ko Lord, nakala nyo papanik sa inyo. Kaya nga hanggang ngayon, di ba, walang TRO dyan kay Rodrigo Duterte ng last year pa. Pero mo ilang buwan na, 14 months, 15 months, walang nangyayari. Nasa asa kayo, meron kay Bato. Ay, mangarap kayo. Ngayon, binasura na talaga ng Supreme Court ang TRO nyo. Deserve nyo yan, mga kumag kayo. Sige. and a lot of our detractors have been celebrating. Yes. What do you think is We will celebrate talaga. Kasi nga, sampal sa mga pagmumukha nyo, no? Na pilit yung binabaluktot, no? Na meron na ang warrant of arrest. Pero anong ginagawa nyo? Iniiwasan, ini-evade. Kaya nga pugante, di ba? Diyos ko Lord. Anong ginawa ni Bato? Senator, meron po kaming warrant of arrest sa inyo. Anong ginawa ni Bato? Tinulak niyo yung dalawang agent. Babae pa man din, no? Sabay biglang, takbo! Takot yan. Tapos sabi niyo walang warrant pero tumatakbo. Bakit tumatakbo si Bato kung walang warrant of arrest? Bakit takot na takot yung kliyente niyo? Anak kayo ng kamote, ngayon gagawa kayo. Dahil meron na kayong nakitang warrant, mahihiling kayo ng TRO. O ngayon, yung TRO nyo, binasura ng Supreme Court. Potragis, Diyos ko po, Rudy. it too early to enjoy or to Walang ang To sa despair. akin na niya, no? Wag po tayo mawala ng pag-asa. Wow! Wag na mawala ng pag-asa! Potragis, samantalang binasag na kayo ni Atty. Conti kahapon, no? Ni ultimong pag-asa, wala kayo. Walang mangyayari. Diyos ko po, Rudy. Grabe naman kasi sa Atty. Conti kung mga pagbasag na mga no? Yan kasi problema sa inyo. Binabaluktot nyo sa mga kliyente nyo. Sa bagay, trabaho nyo talaga. Abogado nga kayo. Pero naku po, halatang-halata na, no? Talagang kayo. Pinipilit nyo pa rin kahit na binasura na ng Supreme Court. Let us continue to pray for our country kasi ang Wow! Pray for our country. Patagal na. Ginagawa na ng karamihan yan. pinaglalaban po namin dito Oh. ni Senator Bato de la Rosa, hindi lang man po sa kanya. Wow! Hindi lang sa bakit? Meron ba bang ibang may kaso ng crimes against humanity maliban sa kanilang ilan sila? 8 plus 9. Silang 9? Sino pa bang may kaso? Bakit? Ordinaryong Pilipino may kaso ng crimes against humanity? Wala! Protection lang para sa mga kaalyado nyo, mga bobo. Huwag nyo kami pinapaikot. Anak kayo ng kamote. O sige tuloy. Kundi sa mamamayang Pilipino po na dapat hindi tayo pwedeng arestuhin, i-deliver na Tell it to the Marines, Torion. Tell it to the Marines. parang jukebox doon sa ibang bansa
na hindi po dumaan sa ating local Jukebox. courts. So, na parang manok, brother. Manok na ba? parang Oo. takpin, tapos dala mo lang kaagad doon sa ibang bansa based on an alleged ICC warrant of arrest. No, ang aming palagay po dyan, Sa inyong palagay, hindi yan factual truth. Sa inyong palagay lang. Guni-guni nyo lang yan, mga kumag. dapat ang Bill of Rights natin ang masusunod, that no person shall be Nasunod nga, di ba? Nasunod nga, di ba? Kaya nga binasura ng Korte Suprema yung TRO ng kliyente nyo na hinain nyo. deprived of life, liberty, or property without due process of law. Tsaka ang tingin po namin, dapat yung warrant of arrest should be issued by a Philippine judge. Kasi nga in home Kayo lang nagsasabi niyan, samantalang yung gumawa ng batas na yan, mga kaalyado nyo rin, Alan Peter, Pia, Chis Escudero, sino yun, si Jingo Estrada, mga kaalyado nyo din, yung mga gumawa ng batas na yan, pero walang sinabing kailangan ng domestic law. Ang sinabi nila doon, surrender. Tragis kayo. Hindi naman extradition yan ng country to country o state to state eh. State to international court tribunal. Putragis kayo na kayo ng kamote. Ang linaw-linaw, yung mga senator ngayon, sila yung gumawa ng batas na yan. Pero binabaligtad na nila ngayon kasi hindi pabor sa gusto nilang mangyari. Diyos ka Purude, malinaw ang batas, kayo lang ang nagpapalabo. versus people, non-delegable po yung pag-issue po ng warrant of arrest na effective dito sa ating Pilipinas. So yun po ang pinaglalaban. Ito naman si Jimondok, yes, puro yes, alak ka ng kamote rin, kumag ka, napaya ka kay Sestrilon. Iserve yung warrant sa'yo, alak ka ng kamote, hindi mo trabaho yun. Baka gusto mo ikaw na lang bigyan ng warrant para ikaw na magpakulong. Bobo. Natin para po ito sa ating kasarinlan, sa ating sovereignty, sa ating independence as a nation. Kasi kung mangyayari po ito sa inyo, no, na merong foreign warrant of arrest at diretso na lang i-implementa, na hindi po dadaan sa korte, maski yung siguro mga nasa kabilang kampo natin, no, ay Ang problema, sa kabilang kampo, walang crimes against humanity. Yun ang malinaw. Walang kaso ng international, hindi sila international criminal tulad ng mga nasa kampo nyo. naangal. And we will not allow that. No, Of course, we will not allow that maski nasa kabilang kampo pa sila. And by that time, baka ma-remember ninyo si Attorney Israelito Turrion, si Attorney Jimmy Bondo, Ay talaga maalala namin ang kabubuhan nyo. na itong inialay namin para sa ating kasarilan at para sa mga kapwa nating Pilipino. Yun po, sana maintindihan. Wala. Hindi nyo maluloko Pilipino. Ito, Mabsat, isang mga abogado. Secretary Frederick Tida. Ito. Itong buwan na ito. Kay Secretary Meron siyang mensahe sa DOJ Secretary. Frederick Tida na sinasabi po namin na hindi dapat pigilin si Senator Bato kung siya'y aalis sa Pilipinas. Wow, mga kabsat, narinig niyo yung sinabi ni Topacio na tablatalo. Mga kabsat, narinig niyo yung sinabi ni Topacio. Huwag daw pigilan ng DOJ si Senator Bato de la Rosa kung may plano man daw umalis ng bansa. Ay di wow mga kabsat, coming from you Topacio may plano palang umalis ng bansa si Pugante. Isa pa, pakinggan nyo. Si Senator Bato kung siya'y aalis sa Pilipinas sapagkat walang basihan at binabalaan po namin ang DOJ na kung gagawin nila ito, they will have to face the consequences. At sinabi ko po rito, just very briefly, Utragis, nagbabala ka pa sa DOJ kung pipigilan nila si Bato. Sino ka, Topacio? Sino ka? Anak ka ng kamote, isa ka din kumag ka din aalis sa Pilipinas sapagkat walang basihan at binabalaan po namin ang DOJ na kung gagawin nila Binabalaan nila ang DOJ. Mabsat si Topacio, binabalaan ng DOJ. Kapag gagawin na pigilan si Bato de la Rosa na umalis. So meron talagang plano si Bato? O baka naman nakaalis na? Baka nandun sa may, ano yun? Anong tawag doon? Yung escape? Yung sa Mindanao, meron silang kwan doon, di ba? Escape plan? Anong tawag doon? Anong tawag doon mga kabsat? Escape route nila doon, di ba? Kaya nga nakatakas si Alice Guo, sila Tebes, doon dumaan. Doon na rin padadaanan si Bato. Ay! Alam na this!
O mga kakabsat, nagbigay na ng hint. Huwag daw pigilan si Bato kung merong planong umalis ng bansa. Ang tanong, nandito pa ba o baka naman nakaalis na? Tahimik na, nagtago ulit yung pugante. Diyos ko Lord Rudy. Ito, they will have to face the consequences. At sinabi ko po rito, just very briefly, sabi ko, ako po ay umaasang titi mo sa inyong kaisipan. Sinabi ko, ako po ay umaasang titi mo sa inyong kaisipan. Titi mo, tatata. Oo, Tagalog. Titi mo. Kaya sa inyo, dapat mo lantik sa imong alisbakakan. Yun! Mismo! Kahit hindi ko naintindihan. Ako ay umaasang titi mo sa inyong kaisipan na hindi lamang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Panginoon man ay may araw ang Panginoon kung saan kung kayo ay iwali. Ayon kay Propetang Isayas ay mapapahama kayo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya sinabihan ko si Secretary Vida na titi mo sa iyong isipan dapat. Yan. Kaya Secretary Vida, titi mo dapat sa iyong isipan yan mga sinabi ko. Alam niyo na yan, word for today, we need to understand the meaning of Itong buwan na ito kay Secretary Frederick Vida na sinasabi po namin na hindi dapat pigilin si Senator Bato kung siya ay aalis sa Pilipinas sapagkat walang basihan at binabalaan po namin ang DOJ na kung gagawin nila ito, they will have. So in short, Babsat, may plano si Bato umalis ng bansa. Sir Leonardo, enteng Batote, Gardozap, meron silang plano na na paliparin ito, no? At wag daw pipigilan ng DOJ. Ay, sino ka to, Paksyo? Putragis talaga itong mga attorney ng mga garapata, mga absat, no? May topak talaga ng tulad nito. Putragis. O, isa pa sa mga may topak, wait natin ako. Na sinasabi po namin na hindi dapat pigilin si Senator. Ito pa yung may ito yung may pinakatopak sa lahat. Sandali itama lang natin kasi itama daw. Sandali itama lang natin kasi meron Ang tanong, may tama ba sa mga sinabi mo? Sa 10 sinabi mo, 11 doon, walang tama eh. Mas marami ang kasinungalingan eh. Tapos dalawang bagay na pinalalabas na kwento itong mga Duterte haters. Number 1, peso, ito daw si Bato ay pugante na. Ay, hindi ba? Ano siya? Hindi siya pugante. O, kita nyo, naratibo ng mga garapata. Diyos ko Lord. Unang-una, hindi po yan ang sinabi ng Supreme Court na pugante Ang sinabi ng Supreme Court, denied ang TRO, bobo. na po ito si Bato at sinasabing valid yung warrant. Walang ganyan. Nag-iimbento na naman tong mga Tanga. Ang tanga talaga ng mga garapata tulad nitong si Kokey. Putragis, ano ba? mga tarantadong to. Tapos, sinasabi pa nila na para bagang masama yung pagtakas ni Bato. Gago pala. So hindi pala masamang pagtakas. Hindi pala masamang pagtakas. Ay, Diyos ko po, Rudy. Ibang klase talaga utak ng mga garapatang Kokey. Kayo mismo na nga yung presidenteng sinasamba ninyo, sinasabi niya, hindi huhulihin si Bato. Yung mismong DILG secretary sinasabing walang valid na warrant. So yung tanga, ang sinabi ni Pangulo, hindi siya huliin kasi nga may nangyaring insidente diyan sa ginawa niyong drama diyan sa Senado at hindi pumunta diyan si John Vic Remulla para arestuhin, kundi protektahan yung mga senador in safe. Ikaw talaga kumag, nako, ang napapaniwala mo lang yung mga yung mga followers mong bobo talaga. Na mas bobo pa sa'yo. yung pagtakas niya nung panahon na yon ay hindi ibig sabihin kasalanan o yung pag-alis niya sa Senado. Kaya pagtakas as bilang pag-alis? Ano pa talaga? Okay, ngayon sinasabi mo pagtakas, di ba to? Tanga na, dudulas ka tuloy. maling-mali yung gagamitin ninyong pagtakas. Ako, ikaw nga sumapos. Napakalabo talaga ninyo. Ngayon, kesyo ang dating parang tinulungan ni Robin Padilla si Bato. Wala kang kasalanan yung tao Ay, wala daw kasalanan yung tao. Wala daw kasalanan si Bato. Kaya tinulungan na lang ni Robin Hood, no? Ang problemado si Robin Hood. Kaya, Diyos ko Lord, tameme siya ngayon, no? Na-interview na naman siya kahapon. Ano pa bang sasabihin ko? Nalaman niya na yung totoo. Nakita na sa CCTV. Tinulungan ko si Bato para makatakas. Sumakay sa kotse ko. Ano pang gusto niyo malaman? Alam niyo na. Ano pang explanation? Diyos ko Lord, Rudy. Hindi naman siya pugante. Sa pananaw ninyo, syempre. Wow, hindi daw pugante. Sa palalaw namin, really? Sino naniniwala sa iyong cookie ka, bobo? Anak ka ng kamote. Ibang klase si Leonardo, Makwan.
Ibang klase talaga si Koke. Basura kahit kailan. O siya, wag na natin tuloy ito. Basura to. Itong dalawang bagay na pinalalabas Walang silbi. Pumotok sa social Yan lang na kwento. po, mga kapsat, no? Putragis, no? Talagang nakon si Jimmy Bondok dito, mga kapsat. Talagang na si Jimmy Bondok, si Storion, tsaka si Topacio. Talagang mga baliktad talaga ang utak, mga kapsat. May pagtanggol lang yung kliyente nilang pugante. Diyos ko. O siya, subtopic tayo. Eksakto, 30 minutes tayo dito. 31 minutes na actually. Countdown tayo. Subtopic tayo. Here we go.